Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 341 hanggang Kabanata 350. Kabanata 341. Matapos gamutin ni Yehan sina Ginang Walking at Ginang Wuyo para sa kanilang matatandang karamdaman, nagpaalam siya kay Ginang Wuo. Isang araw at isang gabi siyang nanatili sa bundok Eme. Nag-aalala na sina Shaben at Kunsang para sa kanya sa bundok Qingmei. Ate, bakit mo siya pinanggako na hahayaan mong magkasama sina Leng Wufei at si junior sister Wuyo? Pagkatapos umalis ni Yehan, nagtataka nang tumingin sina Master Walking at Master Wuyo kay Master Wuo. Hindi ba't lumalabag si Ginang Wuo sa mga tuntunin? Sabi ni Ginang Wuo, ang dragon ay kalaunan ay lilipad sa langit. Hindi ba't maganda na makipagkaibigan tayo sa isang henyo sa MA? Tungkol naman sa mga tuntunin, hindi ba't maraming tao sa MA ang lumalabag sa mga tuntunin? Gusto kong ipakasal si Xiaoer sa kanya, mauunawaan mo ito sa hinaharap. Pagkalabas sa silid ng pagmumuni-muni, hindi na hinanap ni Yehan si Leng Wufei. Pagkatapos makipagkita kay Master Wuyo, babalik na si Leng Wufei sa bundok Qingmei mag-isa. Mahigit 20 taon na silang hindi nagkikita. Ano man ang mangyari, kailangan nating bigyan ng iba ng oras upang magkasundo. Binibining Bigong. Habang naglalakad sa isang mahabang pasilyo, nakita ni Yehan si Bigong Xiaoer na naglalakad patungo sa kanya. Tumango ng bahagya si Bigong Xiaoer, tumingin kay Yehan at sinabi, babalik ka na ba sa bundok Qingmei? Tama iyon, may dalawa pa akong kaibigan doon, binibining Bigong, aalis na muna ako, at makikita kita mamaya. Pagkatapos magsalita, ngumiti si Yehan kay Bigong Xiaoer, at nilagpasan siya. Teka, lumingon si Bigong Xiaoer at tumingin kay Yehan at sumigaw. Lumingon si Yehan at nagtanong, binibining Bigong, may iba ka pa bang sasabihin? Walang pakialam na sinabi ni Bigong Xiaoer, maganda ba ang iyong kasintahan? Nakarinig nito, nakangiting sinabi ni Yehan, kahit na hindi ka kasing ganda ni binibining Bigong, ikaw ang tipo na gusto ko. Bukod dito, nakalimutan kong sabihin sa dalaga na mayroon akong higit sa isang kasintahan. Kung tatanungin mo ito, binibining Bigong, ibig ba nitong gusto mo rin akong maging akin? May gusto ka bang tao? Talaga namang walang magandang ginagawa ang mga lalaki, at hindi ka rin exception. Mahinang umungol si Bigong Xiaoer, lumingon at umalis, hindi pinansin si Yehan. Nakita ito, nagtibit balikat si Yehan, at pagkatapos ay umalis sa bundok Eme at bumalik sa kanyang bayan. Sa bundok Qingmei. Hindi bumalik si Yehan sa buong araw at gabi, na talagang nag-aalala ng kaunti kina Shaben at Kunsang, lalo na si Shaben, kung hindi siya pinipigilan ni Kunsang, sisalakay na sana siya sa bundok Eme kasama si Yanyu daw para humingi ng tao. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik ni Yehan, bumalik din si Leng Wufei, ngunit kumpara sa dati, mas kaunti ang lungkot at mas marami ang sigla sa mukha ni Leng Wufei sa oras na ito, para bang bigla siyang nagbago mula sa isang tahimik na mandirigma patungo sa isang mapag-usap na tao. Walang katapusang talento. Yehan, hindi ko mababayaran ang utang ko sa iyo, Leng Wufei, sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung paano magsabi ng mga nakakapukaw na salita. Gayunpaman, kung may pangangailangan sa hinaharap, narito ako kahit na may libu-libong bundok at ilog. Seryosong tumingin si Leng Wufei, na nakasuot ng malinis na damit, kay Yehan at sinabi. Ngumiti si Yehan at sinabi, masaya rin akong makita na ang kasintahan ni Ji. Wuyo at Ginang Wuyo ay sa wakas ay nagpakasal. Dahil may kakayahan akong tulungan ka, gagawin ko ang aking makakaya. Bukod dito, mayroon din akong hihilingin kay Ji. Woo! Sabi ni Leng Wufei, dahil sa aking problema ay naantala ng isang araw, hindi na kailangang mag-antala. Sasamahan kita upang makita si Ji. Chen ngayon. Huwag kang mag-alala, kung tumanggi si Ji. Chen na ibigay ang pinuno ng karaban, papatayin ko siya para sa iyo. Pagkatapos magayos ng ilang tao, naglakad sila patungo sa paanan ng bundok Qingmei. Nang makarating sila sa paanan ng bundok Qingmei, direktang nagmaneho sila patungo sa Dayang, Sichuan Province, kung saan nakatira si Chen Taigang. Ang tirahan ni Lolo Chen ng pamilyang Chen ay hindi nasa abalang lungsod kundi sa isang magandang dalesdes ng bundok. Dumating sina Yehan at ang iba pa rito sa pamamagitan ng kotse mula sa lungsod ng Meishan.
Ang mansyon na nasa harap nila ay sumasaklaw ng isang medyo malaking lugar, at karamihan sa mga miyembro ng pamilyang Chen ay nakatira dito, at si Chen Taigong ang pinuno ng pamilya. Nang makarating sila sa gate ng mansyon, nakita nila na may mga nagbabantay pa rin dito. Nang makita si Yehan at ang iba pa na paparating, lumapit ang isa sa kanila at sinabi, "Mga ginoo, pribadong tirahan ito. Kung narito kayo para maglibang, mangyaring pumunta sa ibang lugar. Narito kami para makita si Ginang Chen, mangyaring ipaalam mo." Sabi ni Yehan. "Pasensya na, nagkikita ng mga bisita ang lolo sa bahay ngayon, maaari kang bumalik bukas." Sabi ng bantay. Kumunat ang noo ni Yehan, tumakbo sila mula sa lungsod ng Meishan, papaalisin ba sila ng ganon? "Sabihin mo kay Ginang Chen na narito ako para dalawin si Leng Wufei." Sa kritikal na sandali, gumagana pa rin ang pangalan ni Leng Wufei. Nang marinig ang mga salita ni Leng Wufei, malinaw na narinig ng bantay ang kanyang pangalan, at pagkatapos ay sinabi, "Apatan, mangyaring maghintay ng sandali, papasok ako at mag-uulat." Pagkatapos magsalita, pumasok sa gate ang bantay. Hindi nagtagal, bumalik ang mga bantay na umalis lang. Tumingin siya kina Yehan at sa iba pa at sinabi, "Inaanyayahan ng lolo ang apat sa inyo sa mansyon. Mangyaring sumunod sa akin." Sa pangunguna ng bantay, pumasok ang apat ni Yehan sa mansyon ng pamilyang Chen. Ang mansyon ng pamilyang Chen ay hindi itinayo gamit ang mga istrukturang bakal, ngunit lahat ay konektado sa pamamagitan ng kahoy, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging simple, tulad ng isang sinaunang patio. Pangkalahatang pakiramdam. Matapos dumaan sa isang daan na bato, nakarating sina Yehan at ang iba pa sa isang bahay na kahoy. Ang bahay na kahoy ay lahat ay bermilyon, maging ang mga tile, mga taludtod. Pagkapasok sa bahay na kahoy, natuklasan ni Yehan at ang iba pa na medyo marami ang mga tao sa loob. 5 sila. Sa kanila, ang matandang lalaki na nakaupo sa unang lugar ay mahigit ng 70 taong gulang na may kulay abong buhok, ngunit malakas ang kanyang katawan. At matatalas ang kanyang mga mata, lalo na ang kanyang mga kamay, na mas makapal kaysa sa mga kamay ng ordinaryong tao. Lumalabas na narito si Ji Wufei. "Patawarin mo ako sa pagkakaroon ng bisita dito. Hindi pa ako nakalabas para batiin ka ng personal. Sana mapatawad mo ako." Mangyaring umupo. Tumayo si Ji Chen at ngumiti kay Leng Wufei. Hindi rin siya mukhang isang matandang lalaki na 70 taong gulang. Kabanata 342. "Ginoo Chen, nagiging magalang ka na po." Umupo si Leng Wufei sa tabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng kakaibang damit, at umupo si Yehan at ang iba pa sa tabi niya. Sabi ni Leng Wufei, "Mukhang mali ang oras ng pagdating natin ngayon, Ginoo, may ibang bisita kayo ngayon." "Ayos lang, Panginoong Multo, aalis na ako maya-maya, kayo na ang mag-usap, gusto ko lang sabihin ng isang bagay kay Ginang Chen." Ang nagsalita ay ang matandang lalaki na nakasuot ng kakaibang damit na nakaupo sa itaas ni Leng Wufei, na tinawag ang sarili na Panginoong Multo. Nakarinig nito, sinabi ni Ginang Chen, "Multo, gaya ng sinabi ko, ang bagay na iyon ay wala na sa aking pamilyang Chen. Tungkol naman sa kung saan ito napunta, kahit na alam mo ito, maaaring hindi mo ito makuha. Pinapayuhan kita na mas mabuting isuko mo na ito, ang hindi sa iyo ay hindi sa iyo sa huli." Hindi naman ganoon. Noon, iilan lang ang nakakita ng magagandang bagay mula sa malaking libingan ni Zog. "Ako ay nakulong sa ibang libingan, ang aking multo. Kung hindi, paano ko magkakaroon ng bahagi mo, Ginang Chen, ang aking matandang multo? Hindi ako ang uri ng taong walang katwiran, dapat mong malaman kung ano ang habol ko, at hindi ako magiging sakam sa bagay na nasa kamay mo, gusto ko lang itong gamitin para pag-aralan ito, bakit ka ganoon kasama?" Sumimangot ang matandang multo, na parang tumitingin kay Ginang Chen na parang isang kuripot na matandang lalaki. Mapait na ngumiti si Ginang Chen, at sinabi, "Multo, hindi sa ayaw kong ipahiram sa iyo, ang bagay na iyon ay wala talaga sa aking mga kamay. Noon, 4 lang ang mga bagay sa libingan ni Zog na pinaglaban namin. Ayon sa alamat, nawala ang anting-anting na jade ng lambak ng multo sa libingan ni Zog Laor, at ang hishibi, ang sutra ng muling pagkabuhay, at ang disenyo ng libingan ay lahat ay nawala isa-isa. Ngunit ngayon, ang disenyo ng libingan ay wala talaga sa aking mga kamay. Kung sasabihin kong ang pamilyang Chen Jiejo ay lumipat pa kanluran para manirahan sa Sichuan dahil sa disenyo ng libingan, maniniwala ka ba o hindi?" "Talaga?" Kumunat ang noo ng matandang multo. "Kailangan ko bang magsinungaling sa iyo?" Bumantong hininga si Ginoo Chen, at sinabi, "Ang disenyo ng libingan ay nasa kamay na ngayon ni Wang Fokishan, kung may tapang kang humiram nito mula sa Panginoong Multo." Matandang gago, siya na naman.
Pagkarinig ng matandang multo sa pangalang Wang Fokishan, agad na nagalit ang kanyang mukha, at sinabi niya. 20 taon na ang nakalilipas, tinamaan ako ng multo sa lumang libingan ni Zog. Ang kanyang pukana ay makukulong. Hinala ko na ang anting-anting na jade ng Giguzi ay maaaring ninakaw ng gagong ito, at ngayon ay kinuha na niya ang disenyo ng libingan mula sa iyong kamay. Maaari bang ang matandang gagong ito? Anong uri ng pintuan ang napag-aralan sa nakalipas na taon? Hindi ko alam ang tungkol dito. Ang pamilyang Wang Fokishan at ang aking pamilyang Chen ay hindi kayang ma-provoke, kaya maaari ko lang ilipat ang aking pamilya pakanluran para mabuhay dito. Bumantong hininga si Ginang Chen, ngunit nang banggitin niya ang pangalang Wang Fokishan, mayroong isang malakas na galit na kumakalat mula sa kanyang mga mata, at ang tatlong matatandang lalaki na nakaupo sa tapat ni Yehan at ng iba pa ay napupuot din sa pangalang ito. Nakapakinig sa usapan ni Ginang Chen at nang nagpakilalang multo at ang matandang multo, medyo nalilito si Yehan at ang iba pa. Hindi nila alam kung ano ang pinag-uusapan ni Ginang Chen at ng matandang multo, ngunit ang pangkalahatang kahulugan ay dapat na may kaugnayan sa libingan. Zug, natatakot ako na ang pangalang Lauer ay dapat tumutukoy kay Zugliang sa panahon ng tatlong kaharian. Ang libingan ni Zugliang ay tinatawag ding libingan ni Marky Wu. Maaaring ang matandang multo at si Ji Chen ay pumasok dito. Gayunpaman, kahit na hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng matandang multo at ni Ginang Chen, napansin ni Yehan ang ilang espesyal na salita mula sa kanilang mga bibig, Giguzi, Guigo Yupei. Pag-uusapan ito, ang kakayahan ni Yehan na magbago mula sa isang mahirap na bata tungo sa isang dalubhasa sa medisina, martial arts, at pananaw ay malapit na nauugnay kay Giguzi. Ang anting-anting na jade na yin-yang na suot ni Yehan ay ang suot ni Giguzi, ngunit ang anting-anting na jade na yin-yang na ito ay ang hinahanap din ni Yehan. Ang tanging bagay ng kanyang sariling karanasan sa buhay. Wang Fokishan, ang matandang gagong ito, palagi akong may problema sa Panginoong multo. Kung hindi ko siya kaya, pupunta ako sa hilaga at papatayin ko siya ngayon. Mapait na sinabi ng matandang multo, at ngumiti ang matandang lalaking si Chen. Si Wang Fokishan ay sumasakop sa kalangitan gamit ang isang kamay sa hilaga. Kung ang Panginoong multo ay talagang makakapatay sa kanya, sa palagay ko ay maraming tao ang magpapasalamat sa iyo. Kinuyam ng matandang multo ang kanyang mga labi at sinabi, Ginoo Chen, itinuturing mo ba akong ipinagkakatiwalaan? Kung kaya kong patayin si Wang Fokishan, bakit hindi pa ako naghihintay hanggang ngayon? Hehe. Kunwari na lang na hindi ko sinabi iyon. Ngumiti si Ginang Chen, at pagkatapos ay tumingin siya kay Leng Wufei at nakangiting sinabi, tingnan mo, napabayan mo ang mahalagang bisita dahil lang sa pakikipag-usap kay Ji Gue. Bakit? Sabi ni Leng Wufei, Ginoo Chen, para lang sa isang bagay ako narito ngayon, sa Yunnan, may apo ka ba? Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Ginang Chen at sinabi, ngunit oo, may nagawa ba siyang kasalanan kay Ji Wufei? Maaaring tingnan muna ni Ji Chen ang dokumentong ito. Ang nagsabi nito ay si Yehan, kinuha niya ang isang dokumento, at pagkatapos ay kinuha ng isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat niya ang dokumento at ipinadala ito kay Ginang Chen. Ang dokumento ay nasa daan pa rin papunta rito, at hiniling ni Yehan kay Kunsang na maghanap ng lugar upang i-print ang ebidensya na ipinasa mula sa kanyang ama. Makurosong binuksan ni Ginang Chen ang bag ng file, kinuha ang mga papel sa loob at tiningnan ito, ngunit sa loob ng maikling panahon, isang nakakagulat na galit ang sumabog mula sa kanya. Ang hiningang ito ay napakamakapangyarihan, hindi bababasa, mas malakas kaysa sa malamig na wala lang malakas, na nagulat kay Yehan. Ang matandang Ginoo Chen na ito ay napakalakas. Hindi katakataka na siya ay nasa timog kanluran. Walang sino man ang naglakas loob na ilagay ang kanyang kamay. Mayroong isang napakalakas na tao sa timog kanluran, sino ang maglakas loob na saktan siya? Gago. Tianxing? Pumunta at hanapin si Makon, lilinisin ko ang bahay ngayon. Ang galit na tinig ay nagmula sa matandang lalaking si Chen, na nagulat sa ilang mga anak na bihirang nakakita sa matandang lalaki na ganoon kagalit. Sumagot ang matandang lalaki na nagngangalang Tianxing at umalis dito. Si Ginang Chen ay mahigit ng 70 taong gulang, at ang kanyang mga anak ay natural na hindi na bata. Ang panganay na anak ay mahigit 70 taong gulang na. Para sa ganoong tao, hindi na kailangang magalit si Ginang Chen. Kung hindi ito gagawin ni Ginang Chen, magagawa namin ito para sa iyo. Kalmadong sinabi ni Yehan. Pumunta siya rito upang lutisin ang nakatagong panganib ng pinuno ng karaban. Oportunidad na alisin ang pinuno ng karaban. Hindi ko kailangan ng mga tagalabas para gawin ang aking sariling gawaing bahay. Ngayon ko mismo papatayin ang taong ito. Galit na sinabi ni Ginang Chen.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang matandang lalaki na umalis lang ay pumasok kasama ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na mga 40 taong gulang. Ang lalaki ay mukhang simple at matapat, na may simpleng ngiti sa kanyang mukha sa lahat ng oras, na nagbibigay sa mga tao ng isang napakasimple at tunay na pakiramdam, at siya ay si Makon, ang pinuno ng karaban. Ang unang pagkakataon na nakita niya ang pinunong ito ng karaban, kung hindi ito sinabi ni Kunsang, hindi malalaman ni Yehan na ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na ito na may simple at matapat na mukha ay ang pinuno ng karaban na nagbebenta at gumagawa ng droga. Talagang nagkukunwari ang taong ito. Tumingin si Yehan sa pinuno ng karaban at tumawa sa kanyang puso. Ginoo, hinahanap mo ako. Nang makarating siya sa bahay, magalang na bumati si Makon kay Ginang Chen, na parang isang mabait na junior, na may ganoong paggalang na maituturing niya si Ginang Chen bilang kanyang sariling ama. Gago, tingnan mo ang mga magagandang ginawa mo. Nang pumunta ka sa Sichuan mula sa Yunnan, inakala ko talagang nasukol ka ng iyong mga kaaway. Lumalabas na ang iyong mga kaaway ay ang bansa. May isang napakalaking galit sa mukha ni Ginoo Chen. Sa Timog Kanluran, walang sino mang naglakas loob na magbenta ng droga, ngunit ginawa mo. Hindi ka lang nagbenta ng droga, kundi nagbenta ka rin ng mga tao. Isang ganoong kakilakilabot na krimen, ngayon ko mismo papatayin ka. Nakarinig nito, nagulat si Makon, at dali-daling lumuhad at sumigaw, matanda, nagkakamali ka, ako ang iyong apo sa Diyos, paano ko magagawa ang mga bagay na ito, may nagkamali sa akin, at nagdulot ng pagkabilanggo sa aking karaban ng magdamag ng estado. Pagpuksa, matanda, kailangan mong maging tagapagtanggol para sa akin. Kapag natapos na ang mga bagay, nag-iimbento ka pa rin. Tingnan mo mismo, napanatili pa rin ni G. Chen ang dokumento sa harap ni Makon. Nang kunin ito ni Makon, agad na namutla ang kanyang mukha. Si G. Chen ay nakatira ng nag-iisa sa mga araw at hindi alam ang sitwasyon sa labas, inakala ni Makon na maaari niyang lokohin ang nakaraan at maiwasan ang pansin dito ng pansamantala. Paano niya naisip na si Ginang Chen ay magkakaroon ng mga ebidensyang ito sa kanyang mga kamay ng napakabilis? Kabanata 343. Walang pakialam na tumingin si Kunsang kay Makon at sinabi, Makon, walang silbi ang pagdadahilan, walang nakakaalam kung ano ang ginawa mo sa Yunnan ngayon, at gusto mo pa ring lokohin si Ginang Chen, talagang itinuturing mo si Ginang Chen na tapat at traidor. Ikaw na gago mula sa pamilyang Kun, ikaw ang nagpadala ng mga ebidensyang ito, napansin lang ni Makon na si Kunsang ay nasa silid din sa oras na ito. Nang pumasok siya kanina, iniisip niya kung paano pakikinggan si Ginang. Hindi man lang nila tiningnan kung sino ang nasa bahay. Tama iyon, ako iyon. Ngayon, oras na ng iyong kamatayan. Ikaw na anak ng isang aso, ang iyong pamilyang Kun ang samaire sa aking karaban, at ngayon ay narito ka para patayin ako. Bago ako mamatay, isasama kita sa libingan. Alam ni Makon na pagkatapos makita ang mga ebidensyang ito, si Ginang Chen ay tiyak na hindi na siya mabubuhay, kaya agad siyang tumakbo patungo kay Kunsang, ngunit kalahati pa lang ng daan, pinatay siya ng matandang lalaki na nagdala sa kanya rito kanina gamit ang kutsilyo mula sa likuran. Ang pagpatay sa kanya ay walang kahirap-hirap. Isang walang kwentang bagay, Tianxing, ilabas mo siya. Tumingin si Ginang Chen sa bangkay ni Makon at malamig na umungol, at pagkatapos ay inilabas ng matandang lalaki na nagngangalang Tianxing ang katawan ni Makon. Nang makita na napatay si Makon, nakahinga rin ng maluwag si Yehan at ang iba pa. Mas mainam na ang pamilyang Chen mismo ang makikipag-usap kay Makon, kung hindi ay hindi magiging angkop para sa kanila na gawin ito rito. Ang matandang multo ay nakangiting nagsabi sa oras na ito, Ginoo Chen, matagal na kitang hindi nakikita. Ganoon ka pa rin katapat at hindi mo matatagalan ang kaunting buhangin sa iyong mga mata, ngunit ang ganoong tao ay dapat na patayin. Ayos lang kung wala kang ginagawa para sa bansa. Sinisira mo pa ang bansa, kung hindi mo siya papatayin ngayon, papatayin ko ang Panginoong Multo. Ang pagkamatay ni Makon ay hindi nakaapekto sa usapan sa silid. Kung si Ginang Chen man o ang matandang multo, ang pinakakinamumuhian nila sa kanilang henerasyon ay ang mga nagtitinda ng droga. Sa digmaang pananakop noon, ang mga droga ay samaire sa maraming pamilya at sinira ang mga tao sa bansa. Maging isang may sakit na bata sa paningin ng ibang mga bansa. Multo, maraming taon ka nang hindi umaalis sa merkado ng multo, at pumunta ka rito para humiram sa akin ng disenyo ng libingan. Maaaring may napag-aralan kang mga bakas sa mga nakaraang taon. Tumingin si Ginoo Chen sa matandang multo gamit ang matatalas na mata, at pumasok sa libingan ni Zog. Maraming tao sa loob, parehong mga domestik at dayuhang puwersa ang kasangkot, ngunit lahat sila ay para sa isang layunin, isang pag-iral na hindi mapaniniwalaan ng mundo.
Ilan lang ang mga ideya. Walang ibang mga bakas para sa akin na pag-aralan, at hindi ako naglakas loob na gumuhit ng mga konklusyon. Hindi madaling maghanap ng isang bagay na walang nakahanap sa loob ng libu-libong taon. Bumantong hininga ang matandang multo at nagpatuloy, pinutol kita, dahil ang disenyo ng libingan ay wala na sa iyong pamilyang Chen, maaari lang akong bumalik sa aking lumang lungga at magpatuloy na maging aking buhay na patay. Hehe, kahit na ang Panginoong multo ay nakatira sa ilalim ng lupa, kahit na hindi niya nakikita ang liwanag, siya ay malaya rin. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naiinggit sa iyo. Tumawa si Ginang Chen. Walang silbi ang pag-iinggit sa akin, Panginoong multo, mga patay lang ang kinakaharap ko sa buhay ko. Nakapakinig sa usapan ng dalawa, medyo naantig si Yehan sa anting-anting na jade ng lambak ng multo na pinag-uusapan nila. May koneksyon ba sa pagitan ng anting-anting na jade ng lambak ng multo na binanggit nila at ng anting-anting na jade na yin at yang sa kanyang katawan? Ginoo Chen, maaari ko bang itanong kung ano talaga ang anting-anting na jade ng lambak ng multo, mga kasulatan ng muling pagkabuhay, at mga disenyo ng libingan na pinag-uusapan ninyo? Maaari bang isang bihirang kayamanan? Nakangiting nagtanong si Yehan. Siyempre alam niya ang isang bagay tungkol kay Hisbi, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa anting-anting na jade ng Guigo, ang sutra ng muling pagkabuhay, at ang disenyo ng libingan. Pagkarinig ng matandang multo sa mga salita ni Yehan, tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Ikaw na bata, huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat malaman. Kahit na sabihin ko sa iyo, hindi mo maiintindihan. Dapat kang maging masaya sa mundong ito ng mga mortal." Bar! Nakangiting sinabi ni Ginang Chen, tama si Master Gui, binata, hindi mo naiintindihan ang ilang mga bagay pagkatapos mong sabihin sa kanila, ngunit kung minsan ito ang pinakamagandang resulta. Ang mas marami mong nalalaman, ang mas maraming problema ang magkakaroon ka, at ang mas maraming problema ay mawawala na. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at hindi ito maikikaila. Hoy, kakaiba ang mga mata mo. Sa sandaling ito, matamang tinitigan ng matandang multo ang mga mata ni Yehan, na parang nag-aaral ng isang kayamanan. Nakaramdam si Yehan ng kaunting kakulangan sa ginhawa sa pagtitig sa kanya, kaya nagtanong siya, maaari ko bang itanong sa nakatatanda kung ano ang kakaiba sa aking mga mata? Kakaiba, ang iyong mga mata ay parang mga mata ng mga patay, ngunit ang kabilang mata ay puno ng enerhiya ng yang, isang yin at isang yang, kakaibang mga bagay. Multo, nakitungo ako sa mga patay sa buong buhay ko, at hindi ko pa nakikita dati. Ang ganitong uri ng mga mata, sinabi ng matandang multo sa sarili habang tinitingnan si Yehan. Nakarinig sa mga salita ng matandang multo, nagulat si Yehan. Ang masasamang mata ng matandang lalaking ito ay talagang nakakakita ng sikreto ng kanyang mga mata. Ang kanyang kaliwang mata ay makakakita sa mga ilusyon at makakakita ng ilang hindi kapani-paniwalang mga bagay sa mundo, tulad ng ang multo, at ang kanang mata, ay makakakita sa lahat ng bagay sa mundo ng yang, hindi ba ito isang yin at isang yang na magkasama? Bata, sabihin mo ng matapat sa multo, makakakita ka ba ng maruruming bagay gamit ang iyong mga mata? Pagkatapos tumingin kay Yehan ng ilang sandali, biglang nagtanong ang matandang multo. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Ginang Chen at Leng Wufei lahat ay interesado. Ang maruruming bagay ay natural na tumutukoy sa mga multo. Maaaring ang mga mata ni Yehan ay talagang makakakita ng mga bagay na ito. Nakatatanda, bakit mo tinatanong iyan? Mahinang nagtanong si Yehan. Sinabi ng matandang multo, ako ay ipinanganak na magnanakaw ng libingan. Nakakita na ako ng mas maraming patay kaysa sa mga buhay na tao sa aking buhay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga mata na tulad ng sa iyo. Isang yin at isang yang, ngunit ang katawan ng tao ay karaniwang yang. Ang chi ay mas mahalaga kaysa sa yin chi. Ayon sa dahilan, ang isang taong tulad mo na parehong yin at yang ay hindi mabubuhay hanggang sa edad na ito. Mabuhay ka hanggang sa araw na ito upang patunayan na ang iyong mga mata ay hindi simple, at ang yin at yang ay pinagsama sa mga mata. Sa ating bilog sa loob, karaniwang kilala bilang ang mata ng yin-yang, ito ang kalaban na partikular na pumipigil sa masasamang espiritu. Maaaring mapahiya ko ang mga nakatatanda. Ang aking mga mata ay walang pagkakaiba sa mga ordinaryong tao, hindi ang mga mata ng yin at yang na binanggit mo. Hindi ito gagawin ni Yehan kung personal niyang aaminin ang pag-iral ng mata ng yin-yang. Ang mga mata ay ang pinakamalaking lihim sa kanya, sa sandaling malaman ng mga tagalabas, ayos lang. Huwag mong tanggihan, bata. Ang mata ng yin-yang ay kilala rin bilang ang mata ng langit. Ang ilang mga tao na may pambihirang talento ay ipinanganak na mayroon nito, at ang ilang mga practitioner ay maaaring bumuo nito sa pamamagitan ng paglilinang.
Ngayon, binuksan ni Wudang Daoist Priest Yusho ang mata ng langit. Hindi ito isang bagay na sasabihin ng mga lihim ng mga tao, bakit mo itinatago? Nakarinig nito, nanginginig ang puso ni Yehan. Maaaring ang kanyang yin-yang dharma ay at yin-yang ay hindi parehong uri. O marahil ang mata ng yin at yang na sinabi ng matandang multo na ito ay nagtataglay lamang ng isa sa mga kakayahan ng kanyang paraan ng mata ng yin at yang. Nagpatuloy ang matandang multo gamit ang ganitong uri ng talento, kung hindi ka magiging magnanakaw ng libingan, sayang ang iyong talento. Bata, ano ang iyong pangalan, gusto mo bang bumaba sa libingan kasama ko para magsaya? Ngumiti si Yehan at sinabi, ang nakababatang henerasyon ay tinatawag na Yehan. Tungkol naman sa paghuhukay ng mga libingan, sa palagay ko ay makakalimutan ko na iyon. Likas akong duwag at natatakot sa mga multo, kaya natatakot akong hindi ako angkop na maging magnanakaw ng libingan. Ang batang ito ay nagsasalita ng kalokohan sa akin, mayroon kang mga mata ng yin at yang, at ang yin at yang chi ay natipon sa iyong katawan, kaya ang lahat ng kasamaan ay hindi sumalakay, paano ka matatakot sa mga multo at halimaw na ito? Ang matandang multo ay sumanghal ng may pagkadismaya, at sinabi kay Yehan, hindi mo ba gustong malaman kung ano ang mga kayamanan ay giguyo, ang sutre ng muling pagkabuhay, at ang disenyo ng libingan? Kung sasabihin ko sa iyo, papayag ka bang matuto ng 2 trick mula sa likod ng aking puwit? Kabanata 344. Hehe, mukhang nakahanap na ng kahalili si Master Multo. Ngumiti si Ginoo Chen sa sandaling ito, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at sinabi, Binata, kung tama ang hula ko, dapat ay ikaw si Huadong Yehan, tama ba? Nakangiting sinabi ni Yehan, hindi ko inaasahan ang aking pangalan, Ginang Chen, na kilala mo ako. Swerte talaga ako. Sabi ni Ginang Chen, Yehan sa silangang China, ikaw ay isang binata sa timog na nasa limelight ngayon. Kahit na ang batang lalaki sa pamilyang Merong ay natalo mo na. Ngayon ang underground world sa timog ay hindi kakilala, Yehan, ilan? Chen, ano ang sinabi ko tungkol sa pagiging bulag? Hindi pa ako sinasagot ng batang ito. Sinaman ng tingin ng matandang multo si Ginang Chen, pagkatapos ay tumingin kay Yehan at nagpatuloy na magtanong, Bata, gusto mo bang matuto ng sining mula sa akin? Hindi. Sumagot si Yehan ng 2 salita ng napakasimple, na humihiling sa kanya na sundan ang matandang lalaking ito upang mahukay ang mga libingan ng mga tao at magdala ng kahihiyan, upang hindi niya gawin ang ganoong makasalanang bagay. Nakarinig nito, dumilim ang mukha ng matandang multo. Bukod sa iilang tao sa mundo ng mga magnanakaw ng libingan ang makakapantay sa kanyang pangalan, siya rin ay isang kilalang tao sa underground world ng China. Ngayon ay gusto niyang tanggapin ang isang nakababatang henerasyon upang manahin ang tungkulin. Huwag mo pang gawin. Haha, Panginoong Multo, bihira kitang makita na may masamang mukha, at ang binatang ito ay hindi ka bibili, isa sa 4 na kababalaghan sa mundo ng pagnanakaw ng libingan. Nakakatuwa talaga ngayon. Nang makita ang mukha ng matandang multo sa oras na ito, sinabi ni Ginang Chen, biglang tumawa ng masaya. Bata, isipin mo ng mabuti. Sinabi ko sa iyo na maraming kayamanan sa libingan. Ang paghahanap lang ng ilan sa mga ito ay sapat na para mabuhay ka ng masaya. Kung makikipag-hangout ka sa multo, ipinapangako ko sa iyo na magiging sikat at mainit ka. Nang makita ang pagtanggi ni Yehan, umikot ang mga mata ng matandang multo at sinimulang akitin siya ng mabuti. Mayroon siyang mga mata ng yin at yang na isang likas na talento para sa pagnanakaw ng mga libingan. Ngayon, nagkaroon siya ng swerte na mahanap ang isang taong may mga mata ng yin at yang. Siyempre, hindi lang iyon ang gagawin ng matandang multo. Sumuko, kung ipinasa niya ang kanyang kakayahan kay Yehan, magkakaroon siya ng kahalili. Nakatatanda, bata pa ako, at hindi ko alam kung paano maghukay ng mga libingan ng mga tao, at ayaw kong magdala ng kahihiyan at sakta ng aking mga inapo. Tungkol naman sa 3 kayamanan ng anting-anting na jade ng Guigo, sutre ng muling pagkabuhay, at mga disenyo ng libingan, kung ang mga nakatatanda ay gustong pag-usapan ang mga ito, makikinig ako. Ang nakatatanda ay hindi magsasalita, at ayaw kong magtanong. Matigas na sinabi ni Yehan, kahit na gusto niyang malaman ang koneksyon sa pagitan ng anting-anting na jade ng Guigo at ng anting-anting na jade na yin at yang sa kanyang katawan, ngunit gusto ng matandang multo na gamitin ito kapalit ng pagtanggap sa kanya bilang isang disipulo. Pag-uusapan ng mga pintuan, walang mga bintana. Hindi naman kinukutya ni Yehan ang negosyo ng pagnanakaw ng libingan, ngunit ayaw niyang makipag-ugnayan sa matandang multo. Ang matandang lalaking ito ay may masasamang mata. Kung malalaman niya ang sikreto ng kanyang mga mata, walang nakakaalam kung ano ang gagawin niya.
Sa psikolohikal na pagsasalita, nag-iingat si Yehan ng isang magalang na distansya mula sa matandang multo na makakakita ng kanyang kakaibang mga mata sa isang sulyap. Ikaw na batang gago, ikinagagalit mo ako. Ang matandang multo ay labis na nagalit sa mga salita ni Yehan kaya galit niyang sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na ako ay ang uri ng taong naghuhukay ng mga libingan ng mga tao? Kahit na ninakaw ko maraming mga libingan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa akong naibenta kahit isang cultural relic. Alam mo ba kung bakit ako nananakaw ng libingan? Alam mo ba kung ano ang habol ko? Ang aking paghahangad ay ubo, multo, mangyaring maging ligtas at huwag mag-alala. Sa kritikal na sandali, nagkunwaring umubo si Ginang Chen upang ang matandang multo ay hindi na magsabi pa. Marahil naramdaman ng matandang multo na ang kanyang emosyon ay labis na nasasabik, kaya't kumalma siya. Sinabi ni Zinshu, bata, bibigyan kita ng pagkakataon na isipin ang pagsusulit. Kung maisip mo ito, mahahanap mo ako sa merkado ng multo at makipag-hangout sa Panginoong Multo. Mas kapana-panabik ito kaysa sa iyong buhay sa mundong ito ng mga mortal. Sinuri ng mga mata ni Yehan ang matandang multo at si Ginang Chen. Ang dalawang matandang lalaking ito ay may mga sikreto, at ang ganitong uri ng sikreto ay isang malaking sikreto na hindi niya alam at hindi alam ng mga tagalabas. Ngunit sina Yehan at ang iba pa ay hindi interesado sa sikretong ito, ang interesado niya ay ang anting-anting na jade ng Guigo. Salamat sa iyong kabaitan, nakatatanda. Iisipin ko ito. Marahil ang nakatatanda at si Ginang Chen ay hindi nakakaalam nito. Sa katunayan, ako ay isang master ng jade, kaya interesado ako sa anting-anting na jade ng lambak ng multo na binanggit mo. Gusto ko lang malaman kung maaari ninyong dalawa sabihin sa akin ang tungkol sa anting-anting na jade ng lambak ng multo na ito. Ano talaga ito? Upang malaman ang tungkol sa anting-anting na jade ng Guigo, pinag-usapan ni Yehan ang kanyang pagkatao bilang master ng jade. Sinabi ng matandang multo, para sa kapakanan ng pagpayag ng batang ito sa aking pagsasaalang-alang, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa anting-anting na jade ng Guigo na ito. Sinasabing ang anting-anting na jade ng Guigo na ito ay ang mga pag-aari ni Giguzi, isang henerasyon ng mga master ng yin at yang sa mga panahon ng tagsibol at taglagas at mga digmaang estado. Ang isang kamanghamanghang kasanayan ay ang sining ng emperador, na nilikha ng emperador, na walang kapantay sa mundo, ngunit hindi ako interesado sa emperador na ito. Ang interesado sa akin ay ang alamat na kung mayroon kang anting-anting na jade ng Guigo, matutuklasan mo ang pintuan ng lahat ng mga kababalaghan. Tungkol naman sa iba, hindi ko masabi sa iyo. Nakarinig nito, medyo natahimik si Yehan, at tumigil ang matandang lalaki sa pagsasalita sa kalagitnaan, ngunit ang sinabi ng matandang lalaki ay tila medyo katulad ng anting-anting na jade na yin at yang sa kanyang katawan, dahil mayroong isang hindi pinangalanang artikulo sa pagsasanay ng chi sa anting-anting na jade na yin at yang. Hanggang ngayon, hindi alam ni Yehan ang pangalan ng pamamaraang pagsasanay ng chi na ito, at ang pagsasanay sa pamamaraang pagsasanay ng chi na ito ay nagpaiba sa kanya sa iba. Ang kapangyarihan na kanyang nilinang noong una ay makapangyarihang aura, habang ang iba ay nagsimula mula sa panloob na lakas ay nagsimulang magsanay. Nakatatanda, ano ang pintuan ng mga kababalaghan na binanggit mo kanina? Makurosong nagtanong si Yehan. Ito ay isang sikreto. Kung hindi mo ito masabi, hindi mo ito masabi. Maliban na lang kung ang batang ito ay pumayag na matuto mula sa akin, kung hindi ay hindi mo ito makuha mula sa aking bibig. Kinuyam ni Yehan ang kanyang mga labi, ang matandang lalaking ito ay kuripot talaga, kaya huwag ng pag-usapan ito, kahit papaano, hindi siya interesado sa mga kahangahangang bagay na ito. Nagpatuloy si Yehan, dahil may kaugnayan ito sa sikreto ng nakatatanda, hindi na ako magtatanong. Gusto ko lang malaman kung ano ang hitsura ng anting-anting na jade ng lambak ng multo na sinabi ng nakatatanda. Marahil ang bata ay mapalad, at hindi ko ito makuha, haha. Sinabi ng matandang multo, ang iyong pag-iisip, kahit na may alingaw-ngaw na mayroong anting-anting na jade ng lambak ng multo sa libingan ni Zuglaur, ngunit walang nakakita nito sa huli, at hindi ko alam kung saan ito inilibing sa libingang iyon. Ang iyong mga mata ay magkapareho, isang yin at isang yang, katulad ng yin at yang gossip formation ng Wudang. Pagkatapos sabihin ito ng matandang multo, ang ulo ni Yehan ay biglang tila sumabog. Ang anting-anting na jade ng Guigo na sinabi ng matandang multo ay talagang kapareho ng anting-anting na jade na yin at yang sa kanyang katawan. Ang anting-anting na jade na yin at yang sa kanyang katawan ay kapareho ng disenyo ng Tai Chi. Isang araw. Giguzi, Giguyu, Chigang Emperor Ju, inisip ni Yehan ang sinabi ng matandang multo sa kanyang isipan,
maliban na ang matandang multo ay walang sinabi tungkol sa Guigo Medical Classics at Yin Yang Eyes, ang mga katangiang ito at ang hitsura ng Giguyo ay magkakaiba. Ito ay hindi maiiwasang nauugnay sa anting-anting na jade na yin at yang sa kanyang katawan, at mayroong 70% na posibilidad na ang dalawa ay parehong anting-anting na jade. Gayunpaman, ang anting-anting na jade na ito ay suot niya mula noong siya ay bata pa, at ito ang tanging natitirang bagay ng kanyang hindi kilalang mga magulang nang iwanan nila siya. Maaari bang ang anting-anting na jade na yin at yang na ito ay mailabas mula sa libingan ni Marky Wu? Ngunit paano ito nangyari sa kanya ulit? Ano ang nangyayari dito? May kaugnayan ba ito sa kanyang karanasan sa buhay? Ang mga tanong ay sumulpot sa isipan ni Yehan, at ngayon ay gusto niyang malaman ang sagot, may kaugnayan ba ito sa kanya o wala? Kung gayon, bakit iniwan siya ng kanyang malupit na mga magulang noon? Naramdaman ang kawalang interes ni Yehan sa katahimikan, nagtanong si Leng Wufei, Yehan, may iniisip ka ba? Hehe. Wala? Sir, pera na. Oras na para umalis pagkatapos istorbohin si Ginang Chen ng napakatagal. Tumayo si Yehan at ngumiti, pinipigilan ang lahat ng kanyang emosyon. Sumang-ayon din si Leng Wufei, at pagkatapos ay sinabi kay Ginang Chen, Chen, huwag mo na akong istorbohin ngayon. Dadalaw ako sa ibang araw. Mauuna na kaming apat. Kabanata 345. Sabi ni Ginang Chen, Wufei, kung mapilit kang umalis, hindi na kita pipiliting manatili. Umaasa lang ako na makakapaglaro ka pa ng 2 araw kapag bumalik ka sa susunod. Kuya Ye, sa susunod na pumunta ka sa lalawigan ng Sichuan, sana maalala mo na mayroong isang bagay dito. Ako ay isang masamang matandang lalaki, syempre, mas mabuti pang isipin mo ang panukala ni Gui Ye, sa katunayan, hindi ito masama para sa iyo. Salamat sa pagpapaalala, Ginang Chen, gagawin ko. Pagkatapos magsalita, lumingon si Yehan at umalis, ngunit nang makarating siya sa gate, lumingon siya at sinabi sa matandang multo na nakatingin sa kanya, Multo, nami-miss kita, dapat may araw na mahahanap kita. Haha, sige, hihintayin kita sa Ghost City. Masayang ngumiti ang matandang multo, pinapanood sina Yehan at ang iba pa na umalis. Multo, ang binatang ito ay may mga sikreto. Kahit na nagpakita siya ng interes sa anting-anting na jade ng Guigo, mga kasulatan ng muling pagkabuhay, at mga disenyo ng libingan kanina, tinanong lang niya ang tungkol sa anting-anting na jade ng Guigo sa huli, at tinanong lang niya ang tungkol sa mga kasulatan ng muling pagkabuhay at mga disenyo ng libingan. Walang salita. Pagkatapos umalis ni Yehan at ng iba pa, nakangiting sinabi ni Ginoo Chen. Hindi ko ba nakita na ikaw ay isang master ng multo? Ngunit wala akong pakialam dito. Ang batang ito ay ipinanganak na may mga mata ng yin at yang. Ito ay isang magandang materyal. Hayaan mong sanayin ito sa loob ng ilang taon, at dapat mayroong isang henyo sa pagnanakaw ng libingan sa mundo ng pagnanakaw ng libingan. Ang matandang multo ay sinabi, ang mukha ay nasa sabik na sinabi, ang hitsura ay parang pinahanap niya ang isang walang kapantay na libingan. Lihim na ngumiti si Ginoo Chen, henyo ng mga magnanakaw ng libingan. Natatakot akong siya ay isang magaling na kamay sa paghuhukay ng mga libingan. Pagkatapos umalis sa bahay ni Ginang Chen, iniisip pa rin ni Yehan ang anting-anting na jade ng Guigo. Pagkatapos isipin ito ng tahimik, habang iniisip niya ito, mas lalo niyang naramdaman na ang anting-anting na jade na yin at yang sa kanyang katawan ay ang anting-anting na jade ng Guigo, at sinabi rin ng matandang multo, oo, pumasok sila sa libingan ni Marky Wu 20 taon na ang nakalilipas. Ang oras ay halos tumutugma sa kanyang edad. Posible na ang mga magulang na malupit na iniwan siya noon ay isa sa mga libingan ni Marky Wu. Sino ka? Bakit mo ako iniwan noon? Hindi alam ni Yehan kung ito ay galit o iba pang damdamin. Sa sandaling ito, talagang gusto niyang tanungin ang kanyang mga magulang na iniwan siya ng personal, bakit? Gayunpaman, kung gusto mo silang hanapin, maaaring kailangan mong maghanap mula sa mga taong pumasok sa libingan ni Wao mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang napakahirap na bagay. Kung gusto mong malaman ang sagot, ang matandang multo ay isang tagumpay, ngunit kailangan itong isipin ng mabuti ni Yehan, at wala siyang oras upang ituloy ito ngayon. Sir, salamat sa pagsama sa amin pababa ng bundok sa oras na ito. Oras na para bumalik ako sa lungsod ng Shanghai. Pupunta ako sa Yanjing para maglakad-lakad sa malapit na hinaharap, at hindi na ako mananatili sa lalawigan ng Sichuan. Nang makarating siya sa paliparan ng lungsod, sinabi ni Yehan kay Leng Wufei, sinabi. Sige, Yehan. Tandaan na makipag-ugnayan sa akin kung mayroon kang anumang problema sa hinaharap, tiyak na naroon ako.
Sa bundok MA, hindi lang siya tinulungan ni Yehan na masira ang Jade Maiden Sword Formation, ngunit ginamo din niya ang kanyang minamahal na babae, at kahit na itinaon niya sila pagkatapos silang iwanan, ang kabaitang ito ay tahimik na naaalala sa aking puso. Nakangiting sinabi ni Yehan, kung mayroong ganoong araw, istorbohin kita sir. Pagkatapos umalis ni Leng Wufei, bumalik din si Kunsang sa Tengchong, at sina Yehan at Shaben ay sumakay ng eroplano patungo sa lungsod ng Shanghai. Nang gabing iyon, sina Yehan at Shaben ay bumalik sa lungsod ng Shanghai, ngunit pagkatapos bumalik sa lungsod ng Shanghai, isa sa kanila ay hindi maganda. Ang balita ay narating sa mga tainga ni Yehan na si Jiang Yutang ay umalis na naman sa customs, at ang unang bagay na ginawa niya nang umalis siya sa customs ay ang patayin ng lahat ng mga tauhan ni Jian Fu Lin Changsho, kahit na si Lin Changsho ay hindi nakaligtas sa masamang kapalaran. Mukhang sinisira ni Jiang Yutang ang banga. Malamig ang mukha ni Yehan, at ngayon alam na ng buong underground world sa silangang China na ang 5 pinuno ay kanya, at pinatay ni Jiang Yutang si Lin Changsho pagkatapos niyang umalis sa customs ulit. Pagpapakita laban sa kanya, o sa madaling salita, ang Hall of Bloody Hands ay namatay na. Hindi siya natatakot na ang mga master sa likod ni Yehan ay gugulo sa kanya. Kahit na ang mga master sa likod ni Yehan ay sirain ang kasalukuyang Hall of Bloody Hands, ano naman? May pag-asa ba para sa kasalukuyang Hall of Bloody Hands na maging mas malakas? Kahit na posible, hindi ito isang bagay na magagawa sa loob ng 1 o 2 taon. Upang mailabas ang kanyang galit, si Jiang Yutang ay wala ng anumang pag-aalala. Sinabi ni Sun Bumi, si Jiang Yutang ay isang baliw na ngayon, at natatakot ang mga pinuno na si Jiang Yutang ay saisalakay sa kanila sa susunod, at humingi na sila sa amin ng tulong. Kailangan nating maghanap ng paraan para sugpuin ang kaiabangan ni Jiang Yutang. Nag-isip si Yehan ng ilang sandali, at sinabi, pupunta ako sa Yanjing sa loob ng 2 araw, hayaan mong huwag munang makialam sina Hiao Zhang at ang iba pa, at pag-usapan ang bagay ni Jiang Yutang kapag bumalik ako mula sa Yanjing. Halika sa lungsod ng Shanghai para umiwas. Ngayon ay ika-25 ng Setyembre na, at mayroon pang 5 araw bago ang pambansang araw. Plano ni Yehan na pumunta sa Yanjing bukas o sa susunod na araw. Wala talaga siyang oras para harapin ang bagay ni Jiang Yutang ngayon. Pagkatapos umuwi, ang kanyang ate na si Ye Qing, si Zhao Yuyo at ang batang babaeng si Qing Cheng ay naroon lahat. Nang makita si Yehan na bumalik, ang batang babaeng si Xiao Qingcheng ay natural na ang unang tumalon sa kanya, at mahigpit na sinabi, Kuya, Qingcheng nami-miss kita ng sobra, hinahampas ako ni Master ng puwit araw-araw ngayon, ang aking maliit na puwit ay namamaga, sobrang sakit, Kuya, kuskusin mo ito para sa akin. Kuskusin ang iyong puwit. Hindi na pinansin ni Yehan ang batang babaeng ito. Kahit na si Xiao Qingcheng ay 10 taong gulang pa lamang, mas matangkad siya kaysa sa kanyang mga kapantay at nasa yugto na ng pagdadalaga. Bukod dito, ang imahe ng maliit na kalbong ulo noon ay lumago na sa maikling buhok na hanggang balikat. Natatakot talaga si Yehan na sasabihin ng kanyang ate na si Ye Qing na siya ay isang pedophile kung makikipag-ugnayan siya sa batang babaeng ito. Xiao Han, maayos ba ang paglalakbay sa Tengchong sa oras na ito? Pagkaupo ni Yehan, binigyan siya ni Ye Qing ng isang basong tubig, at pagkatapos ay minasahe siya sa likod. Ang kanyang nakababatang kapatid ay pagod sa pagtakbo sa labas, kaya hindi niya masyadong matutulungan. Ngunit nang makarating siya sa bahay, ang pagmamasahe sa kanyang kapatid upang mag-relax ay ang tanging magagawa niya. Hindi alam ni Ye Qing na pumunta si Yehan sa lalawigan ng Sichuan pagkatapos pumunta sa Tengchong, ngunit wala namang sinabi si Yehan tungkol sa labas ng mundo, nakangiting sinabi niya, Ate, hindi ito malaking bagay para sa akin na pumunta sa Tengchong, sa pamamagitan ng paraan, marahil bukas o sa susunod na araw ay pupunta ako sa Yanjing para maglakad-lakad. Sumimangot si Zhao Yuyo sa tabi niya at sinabi, Kuya Ye, kakauwi mo lang at kailangan mo nang umalis, hindi ka ba makakapag-stay pa ng 2 araw? Si Ate Ye Qing at ako ay nag-aalala para sa iyo sa bahay araw-araw. Para sa iyo, ngayon si Ye Qing ang aking ate ay nagsimulang kumain ng vegetarian food at nananalangin sa Buddha para sa iyo. Yuyo, huwag kang magsalita ng ilang salita, si Xiao Han ay isang taong gumagawa ng malalaking bagay, kaya natural na hindi siya makakapag-stay sa bahay araw-araw. Kahit na umaasa rin si Ye Qing na si Yehan ay mananatili sa kanila sa bahay ng ilang araw pa, ngunit alam niya na si Yehan ay lalabas din ng bahay ngayon. Hindi sinasadya, mula sa kanyang medyo pagod na mukha, nakita ni Ye Qing na talagang gusto niyang huminto at magpahinga, ngunit pagkatapos gawin ang hakbang na iyon, nakalaan siyang hindi na makakapagpahinga. Hawak ni Yehan ang kamay ni Ye Qing, at may kaunting pagsisisi na sinabi, Ate, nag-alala ka sa akin, ngunit ako. Xiao Han,
hindi mo na kailangang magpaliwanag, kahit anong gawin mo, susuportahan kita ng iyong ate. Alam kong para rin ito sa pamilyang ito, ngunit ipinapangako ko sa aking ate na wala kang dapat gawin sa labas. Sa mundong ito, ang iyong ate ang nag-iisang kamag-anak mo. Ate, ipinapangako ko sa iyo. Pagkatapos makipag-usap kay Yeching at sa iba pa ng ilang sandali, pumunta si Yehan sa tuktok ng gusali. Hindi nakakagulat na nakita niya ang magulo na matandang lalaki. Ang matandang lalaking ito ay umiinom buong araw at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya habang tinitingnan ang kalangitan sa gabi. Bata, pupunta ka sa hilaga. Sabi ng magulo na matandang lalaki pagkatapos uminom ng alak. Nakarinig nito, medyo nagulat si Yehan, paano nalaman ng matandang lalaking ito. Mukhang hindi pa niya nabanggit ito sa magulo na matandang lalaki, di ba? Kabanata 346. Matandang lalaki, sayang naman at hindi ka pumunta para magpaswerte. Umupo si Yehan sa tabi ng magulo na matandang lalaki, at sinabi, pupunta ako sa Yanjing sa loob ng 2 araw para dumalo sa kasal ng isang mabuting kaibigan, matandang lalaki, lungsod ng Shanghai aasikasuhin kita dito. Ang matandang lalaking si Jiang Yutang ay hindi naging masyadong tapat kamakailan. Sinabi ng magulo na matandang lalaki, habang nandito ako, lungsod ng Shanghai, wala kang dapat ikabahala, ngunit sa pagpunta mo sa hilaga sa oras na ito, kailangan mong mag-ingat, ang iyong selyo ay itim, natatakot akong may mangyayari sa pagpunta mo sa hilaga sa oras na ito. Matandang lalaki, talagang binilang mo ang aking kapalaran. Hindi ito makikailan ni Yehan ng nakangiti, ang pagsasabi ng kapalaran ay napaka-misteryoso, ang kanyang sariling kapalaran ay nasa kanyang sariling mga kamay. Wala nang masyadong sinabi ang magulo na matandang lalaki, dapat na niya itong ipinaalala kay Yehan, hindi niya dapat masyadong ibunyag ang sikreto. Tumingin ang magulo na matandang lalaki sa kalangitan sa gabi. Ngayong gabi, ang kalangitan ay puno ng mga bituin na nakasabit sa kalangitan sa gabi, tulad ng mga ilaw ng libu-libong bahay. Ngayong gabi, mayroong isang napaka-espesyal na bituin sa kalangitan sa gabi. Ang bituin iyon ay ang bituin ng Ziwei, na kumakatawan sa kapalaran ng emperador. Sa sandaling ito ang bituin ng Ziwei ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-anod pakanluran. Ngunit ang bituin ng Ziwei ay hindi kasing liwanag ng dati sa sandaling ito, mayroong isang mahinang madilim na liwanag sa paligid nito, na isang masamang pangitain, ngunit sa hilaga, mayroong ilang mga bituin na napakaliwanag, na nagpapatunay na ang bituin ng Ziwei ay papunta sa hilaga, kahit na mayroong isang masamang pangitain, nakalaan siyang makakilala ng mga mararangal na tao upang tulungan siya. Ang kapalaran ni Ziwei ay karaniwang kilala bilang kapalaran ng emperador, ngunit ang kapalaran ni Ziwei ng batang ito ay hindi pa ganap. Matapos ang siyapulang sa kapalaran ni Ziwei ay magtipon, ang kapalaran ni Ziwei ay maaaring tunay na maipakita. Ngayon, si Pojen ay ngayon, tinutulungan ang Emperor Xing, ngunit nasaan ang 7 pagpatay at kasakiman. Pagkatapos umalis ni Yehan, tiningnan ng magulo na matandang lalaki ang kalangitan sa gabi sa rooftop at sinabi sa kanyang sarili. Ang kapalaran ni Yehan ay ang kapalaran ni Ziwei, siya ang bituin ng emperador, at nakalaan siyang makamit ang kataas-taasang kapangyarihan, ngunit mayroong isang palagay, ang bituin ng emperador ay nais na makamit para sa hegemonya, ang siyapulang sa kapalaran ni Ziwei ay dapat lumitaw upang tulungan siya, kung hindi, kahit na ang kapalaran ni Ziwei ay isang likas na bituin ng emperador, nang walang tulong ni siyapulang, mahirap makamit ang hegemonya. Ngunit ngayon, sa tabi ni Yehan, si Pujun ay lumitaw na, at ngayon, 7 pagpatay at kasakiman na lang ang natitira. Sa kapalaran ni Ziwei ng pagpatay at pagsira ng mga lobo, ang 7 pagpatay ay ang mga magnanakaw na gumugulo sa mundo, ang pagsira sa hukbo ay ang general na namamahala sa mundo, at ang mga sakam na lobo ay masasama at mapanlinlang na mga tao. Ang kombinasyon ng 3 bituin ay maaaring baguhin ang pangkalahatang takbo ng mundo. Kinabukasan, pumunta si Yehan sa villa ni Zhou Yuner. Siyempre, hindi pumunta si Yehan dito para makita si Zhou Yuner. Kung gusto niyang makita si Zhou Yuner, maaari siyang pumunta ng diretso sa kumpanya. Matagal na niyang hindi nakikita si Zhou Mingshan, na nagdulot ng kaunting kahihiyan kay Yehan, dahil abala siya, mas kaunti ang kanyang pakikipag-usap sa guro. Kaya, ngayon, espesyal na nagdala si Yehan ng ilang dekalidad na tsaa. Bukod sa pagmamahal ni Zhou Mingshan sa pag-ukit, ang seremonya ng tsaa ang kanyang paborito. Ikaw na bata, matagal na kitang hindi nakikita rito. Kumusta ka na? Tapos na ba ang trabaho mo sa labas? Sa villa, tiningnan ni Zhou Mingshan si Yehan at nakangiting sumigaw. Alam niya na si Yehan ay abala sa labas, kaya siya hindi niya sinisisi si Yehan sa hindi pagpunta sa kanya ng napakatagal. Gusto ni Yehan na pakasalan ang kanyang apo, kaya kailangan niyang umakyat ng paunti-unti.
Ang kanyang matigas na anak ay isang kahirapan, ngunit mas mahirap pa para sa pamilyang Feng sa Hilaga, o ang relasyon sa likod ng pamilyang Feng. Guro, masyadong abala ako nitong mga araw na ito. Hindi mo ako sisisihin sa hindi pagpunta sa iyong matandang lalaki, di ba? Nahihiyang sinabi ni Yehan. Nakangiting sinabi ni Zhou Mingshan, sige, alam ko kung ano ang ginagawa mo ngayon, bata, magsikap ka, hihintayin pa rin kita para alagaan ako sa hinaharap. Hoy, kailangan iyon. Ngumisi si Yehan, at pagkatapos ay sinabi, Guro, matagal na akong hindi gumagamit ng kutsilyo. Interesado ka bang tingnan ang aking progreso? Nakarinig nito, bumalik ang sigla ni Zhou Mingshan at nakangiting sinabi, sige, hayaan mong makita ang progreso ng batang ito sa panahong ito. Pagkatapos nito, ang dalawa ay pumunta ng magkasama sa basement kung saan maraming magaspang na bato ang nakaimbak. Pupunta si Zhou Mingshan dito para sanayin ang kanyang mga kamay at patayin ang oras kapag siya ay malaya. Matapos piliin ni Yehan ang isang magandang piraso ng jadeite sa basement, sinimulan niyang gamitin ang kutsilyo. Maingat na inukit ni Yehan ang gawaing ito dahil plano niyang gamitin ang gawaing ito bilang regalo ni Zhang Xiaoyo. Isang oras mamaya, isang buhay na dragon at phoenix playball ang lumitaw sa harap ni Zhou Mingshan, pinapanood ang pagsilang ng gawaing ito, isinuot ni Zhou Mingshan ang kanyang salamin sa pagbabasa at maingat na pinanood sa loob ng 10 minuto, tumango siya ng may kasiyahan at sinabi, napakaganda, hindi mo talaga ako binaygo, ikaw na bata. Sa iyong kasalukuyang antas, ako isang guro ay makakaupo lamang ng pantay-pantay sa iyo. Ngumisi si Yehan, at pumuri sa kanya, hindi dahil sa mahusay kang magturo, guro. Sa katunayan, ang sining ng pag-ukit ng jadeite ay hindi mahirap para kay Yehan. Tinuruan lang siya ni Zhou Mingshan ng ilang araw ng kung fu, at na-master na ni Yehan ang lahat, ngunit bihira siyang mag-ukit ng mag-isa. Handa na ang regalo, muling nakita ni Yehan si Zhou Yuner, ang dalawa ay nagkaroon ng isang nakakaantig na oras, pagkatapos noon, tumawag si Yehan kay Lin Bongo, at nagpa siya ang dalawa na lumipad sa Yanjing maaga bukas ng umaga, ngunit kinabukasan ng si Yehan nang makarating si Han sa paliparan kasama si Shaben, hindi inaasahang natagpuan niya na naroon din si Tang Haibin. Dam, Hanzi, hinihintay na kita ng kalahating oras. Kagabi, hindi ko sana nilalaro si Ate Yuner hanggang hating gabi. Nagalit si Yang Master Tang nang makita si Yehan, at lumapit pa nga para ibigay ito sa kanya. Sinuntok niya. Umalis ka, ano ang ginagawa mo rito? Sinaman ni Yehan ang lalaking ito, ngunit hindi niya ito pinansin ng masaktan ang mga kapatid, kaya inihambing ni Yang Master Tang sina Yehan at Lin Bongo. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri at sinabi, kayong dalawang lalaki, hindi ninyo ako inaanyayahan para sa isang nakakatuwang bagay na tulad ng pagpunta sa Yanjing. Kung hindi ko nakuha ang balita mula sa aking pamilyang Mosho na ang batang ito ay pupunta sa Yanjing, hindi ko ito malalaman. Naalala ni Yehan na nang sabihin ni Zhou Yuner kay Zhou Yuner na pupunta siya sa Yanjing kahapon sa kumpanya ni Zhou Yuner, tila naroon din si Moshu. Sige, hayaan mong pumunta ang lalaking ito kung gusto niyang pumunta, kahit papaano, binili ko na ang tiket. Ngumiti si Lin Bomo, at sinabi ni Yehan, sige, sabay tayong pumunta. Hoy, Yanjing? Iyon ang pambansang sentro, hindi pa ako nakapunta roon dati, pero na, kaming tatlo ay pupunta sa Yanjing para magsaya at makita ang kadakilaan ng mga pinuno ng ating bansa. Sabay-sabay na sumakay ang apat sa eroplano, si Shaben ay isang tahimik na uri ng delata, karaniwan ay hindi siya masyadong nagsasalita, tinitingnan lang sina Yehan at ang tatlo sa kanila at sinabi, paminsan-minsan kapag nagbibiro sa kanya si Yang Master Tang, ngingiti lang siya, at ang apat sa kanila ay ganoon lang dumating sa Yanjing sakay ng eroplano. Ang Yanjing ay ang kabiserang lungsod ng maraming emperador ng lahat ng dinastiya, ang sentro ng kapangyarihan ng bansa, at ang pokus ng lahat ng mga bansa sa mundo. Sa kasalukuyan, ang bansa ay mabilis na umuunlad at naging isang higanteng dragon na walang bansang sa mundo ang naglakas loob na maliitin. Karaniwan, ang mga pinuno ng maraming bansa ay panatilihin ang iyong mga mata dito at bigyang pansin ang paggalaw. Kabanata 347. Bumaba sa eroplano sina Yehan at ang iba pa, at nang makarating sila sa labas ng paliparan ng Yanjing, dalawang pamilyar na figure kay Yehan ang lumapit sa kanila. Sila ay biglaang sina Cheng Jun at Wang Ying mula sa Security Bureau. Sila, Yehan, ay nakaramdam ng muling pagsasama pagkatapos ng mahabang panahon. Naglaban sila ng magkasama sa Tengchong at naranasan ang panganib ng magkasama. Kuya Cheng, Ate Wang Ying, matagal na tayong hindi nagkikita. Lumapit si Yehan at niyakap sina Cheng Jun at Wang Ying,
ngumiti si Cheng Jun at sinabi, Yehan, sa wakas ay umaasa akong darating ka, nang hilingin sa akin ng direktor na sunduin kita ngayon, hindi pa rin ako naniniwala na dumating ka. Nakangiting sinabi ni Yehan, ang matandang lalaking si Sito Zhenchen ay talagang may alam. Hindi ko siya inabisuhan bago pumunta sa lungsod ng Shanghai. Sa pamamagitan ng paraan, wala na si Huafeng. Bakit hindi siya sumama? Ayon sa pag-iisip ni Yehan, dahil alam ni Sito Zhenchen na pupunta siya sa Yanjing, dapat niyang hayaang sunduin siya ni Huafeng kahit ano pa man, ngunit ang nagpabigo kay Yehan ay ang babaeng may mainit na pangangatawan, na maituturing na isang masasamang babae, ay palaging may nakakaakit na hitsura buong araw. Ang hindi karapat-dapat na babae ay hindi sumama. Sabi ni Wang Ying, Kuya Ye, si team leader Huafeng at ang iba pa ay may misyon, at hindi pa sila nakabalik sa punong tanggapan. Misyon. Kumunat ang noo ni Yehan. Naalala niya na nang tanungin niya si Sito Zhenchen isang buwan at kalahati na ang nakalilipas, sinabi ni Sito Zhenchen na si Huafeng ay nagsagawa ng misyon, hindi pa tapos. Kuya Ye, maligayang pagdating sa Yanjing, tara na, naghahanda na kami ng tirahan para sa iyo. Sabi ni Wang Ying. Tumango si Yehan, at pagkatapos ay ipinakilala sina Lin Bomo, Tang Dashao at siya Ben kina Cheng Jun at sa iba pa. Si Tang Dashao at Cheng Jun ay nagkita minsan sa Tengchong at mayroon siyang magagandang kasanayan sa pakikipag-usap. At Cheng Jun ay nagkasundo ng mabuti, ngunit ang lalaking ito ay nagtanong ng mga katanungan na nagpablush kay Wang Ying. Kalahating oras ang lumipas, sina Yehan at ang iba pa ay dumating sa isang courtyard house sakay ng isang sasakyan. Ang layout sa loob ng courtyard house ay napakasimple, ngunit mukhang komportable, at may mga bulaklak at halaman na nakatanim sa looban. Cheng Jun, maituturing tayong mga bisita, kaya hayaan mong manirahan tayo sa isang sirang bahay dito. Tiningnan niyang Master Tang ang simpleng layout ng courtyard at agad na nagreklamo. Sinaman siya ng tingin ni Yehan at sinabi, ikaw ang lalaking ito, mabuti na ang manirahan sa ilang lugar, ngunit kailangan mong magbayad para manatili sa isang hotel, kaya hindi ito sulit. Hoy, nagbibiro lang, pasiglahin natin ang kapaligiran. Napagtanto rin niyang Master Tang na may mali siyang sinabi, at agad na nakangiting nahihiya. Hindi rin naman alintana ni Cheng Jun, ngumiti siya at sinabi, Yehan, manatili ka muna rito, dadalhin kita sa direktor mamaya, at maraming tao sa base ang gustong makita ka. Sige, Kuya Cheng, dadalhin ko at sasamahan kita. Matapos ilagay ni Yehan ang mga bagay na dinala niya sa bahay, iniwan niya ang courtyard kasama sina Cheng Jun at Wang Ying, at si Young Master Tang ay umupo sa recliner sa courtyard. Sabi, matandang Lin, palagi kong nararamdaman na si Hanzi ay may itinatago sa atin, at sina Cheng Jun at ang kanyang grupo ay napaka-misteryoso. Sige, huwag mong isipin iyon, si Hanzi ay dapat may sariling mga dahilan kung bakit hindi niya sinasabi sa atin. Nakita rin ni Lin Beimo na si Yehan ay may itinatago sa kanila, at mula sa hindi sinasadyang sinabi ni na Cheng Jun at iba pa at ginawa sila ay malamang na mula sa bansa, at marahil si Yehan din. Nakaupo sa sasakyan ni Cheng Jun, dumaan sila sa maraming eskinita. Pagkatapos ng pangunahing kalsada, dumating sila sa isang lihim na base. Ang tuktok ng lihim na base na ito ay natatakpan ng isang makapal na metal na pinto. Pagkatapos bumaba ni Cheng Jun sa sasakyan at i-scan ang kanyang retina, ang metal na pinto ay automatikong bumukas, at pagkatapos ay pinasok ni Cheng Jun ang sasakyan sa loob, ipinarada ang sasakyan sa isang underground garage, at sumakay ng elevator kasama si Yehan para magpatuloy sa pagbaba ng mas malalim sa lupa. Ang base ng Security Bureau ay nasa ilalim ng lupa pala. Naramdaman ng bumababang elevator, dahan-dahang nagbilang si Yehan sa kanyang puso. Tumagal ng 30 segundo bago huminto ang elevator. Lihim na kinakalkula ni Yehan na dapat nasa loob sila ng 30 metro mula sa lupa. Nang lumabas sa elevator, ang mga mata ni Yehan ay lumiwanag sa lahat ng uri ng mga bagay sa loob. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga aparato na lumulutang sa harap ng mga mata ni Yehan. Ang mga bagay na ito ay dapat na ilang uri ng mga high-tech na produkto. Sa eksena sa pelikula, ang magagandang ilaw ay nagpapaliwanag sa lugar na parang araw. Sa sandaling ito, maraming tao ang naglalakad sa loob, mukhang abala. Nakangiting sinabi ni Cheng Jun, Yehan, ano ang nararamdaman mo kapag pumunta ka sa base sa unang pagkakataon? Napaka-misteryoso. Ito ang unang naramdaman ni Yehan, ngunit bilang nakatagong kapangyarihan ng bansa, hindi katakataka na ang base ng Security Bureau ay hindi misteryoso. Iginiya ni Cheng Jun si Yehan pasulong at sinabi habang naglalakad, Yehan, ang mga taong nakikita mo ngayon ay lahat ng mga clerk sa base.
Sila ay responsable sa pagproseso ng impormasyon, pagkolekta ng impormasyon, pagsusuri ng index, at iba pa, ay ang aming training ground. Makikilala mo ang aming mga kasamahan mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pangunguna ni Cheng Jun, dumating si Ye Han sa isang training ground na kasing laki ng isang football field. Sa ilalim ng lupa na base na ito, medyo nagulat si Ye Han na mayroong isang napakalaking training ground. May mga training ground para sa boxing at pagbaril sa training ground na ito. Mayroon ding ilang mga kagamitan na tila nagsasanay sa katawan, at mayroon ding ilang mga arena na hugis hola. Napakaraming bagay na nagpapanganga. Sa sandaling ito, sa training ground, maraming miyembro ng Security Bureau ang nagsasanay, at ang kakilakilabot na tunog ng pagkawasak ay patuloy na ipinapadala mula sa training ground. Kahit na, kapag dumadaan sa ilang mga lugar na may pinakamalakas na tunog ng pagkawasak, sila ay nakaramdam sila ng isang bahagyang panginginig na nagmumula sa metal na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Cheng Jun? Sino ito? Baguhan ba ito? Sa training ground, may nakakita kay Cheng Jun na papalapit na may bagong mukha, si Ye Han, at agad siyang binati at tinanong. Nakangiting sinabi ni Cheng Jun, hindi siya baguhan. Sumali na siya sa aming Security Bureau sa loob ng ilang buwan, ngunit ngayon lang siya unang pumunta sa base para magulat. Dailong, ipapakilala kita sa kanya. Siya si Ye Han. Nang marinig ito ng miyembro ng Security Bureau na nagngangalang Dailong, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang pangalan ni Ye Han ay maituturing na alam ng lahat sa Security Bureau. Siyempre, hindi ito nangangahulugan kung gaano core aming mga gawain ang nakumpleto ni Ye Han, ngunit dahil siya ang taong personal na inutusan ng pinuno ng bureau na kunin, at dahil dito, ang organisasyon ng Fire Phoenix ay hindi nag-atubiling gawin ito mismo, kaya narinig na ng lahat sa Security Bureau ni Ye Han. Hoy, halika at tingnan, ang unang henyo ng ating Security Bureau ay narito na. Pagkarinig sa pangalan ni Ye Han, agad na sumigaw si Dilong sa mga tao sa training ground, narinig ang kanyang mga salita, ang mga tao sa training ground ay halos nagtipon dito. Henyo sa unang araw. Maaaring siya ang taong personal na inutusan ng direktor na kunin. Anong uri ng kalokohan ng henyo sa unang araw, at ang pinuno ng Hofeng ay kailangang lumapit para kumuha ng personal. Ngayon, gusto kong makita kung gaano kalakas ang personal na inutusan ng direktor na kunin. Sige, pumunta at tingnan. Iniisip ko na ang taong ito sa loob ng ilang sandali, at ngayon lang siya lumitaw sa base. Kabanata 348. Dahil personal na inutusan ni Sito Zhenchen na kunin si Ye Han, ang mga tao sa Security Bureau ay una lamang mausisa kay Ye Han, ngunit pagkatapos malaman na personal na lumapit si Hofeng para kunin si Ye Han, karamihan sa mga puso ng Security Bureau ay hindi balanse. Number 1 Beauty, anong miyembro ng Security Bureau ang walang ilang ilusyon tungkol sa kanya? Mas mahalaga, sa mga susunod na pagpupulong, paulit-ulit na binanggit ni Sito Zhenchen ang pangalan ni Ye Han sa ilang mga team leader. Matapos kumalat ang balita, ang mga tao sa Security Bureau ay lalong nainggit kay Ye Han. Bilang resulta, lahat sila ay gustong personal na hamanin si Ye Han at talunin siya. Dailong, Lysen, Shen Jian, Gang Dao, ano ang gusto ninyong gawin? Nang makita ang mga miyembro ng Security Bureau na nakapalibot sa kanya, ang mukha ni Cheng Jun ay agad na naging pangit. Alam niya na may isang tao sa Security Bureau ang laban kay Ye Han. Marami siyang opinyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay hayagang bobyuli kay Ye Han. Alam mo, ito ang unang pagbisita ni Ye Han sa Security Bureau, kaya medyo mahihirapan kung mayroon siyang mga pagtutol sa Security Bureau. Isang miyembro ng Security Bureau na nagngangalang Lee Senador ang tumingin kay Ye Han at ngumiti, at pagkatapos ay sinabi kay Cheng Jun, Cheng Jun, huwag kang makialam sa bagay na ito ngayon, matagal mo nang narinig ang kanyang pangalan, at isang bagay lang ng panahon ang matuto mula sa kanya. Lee Senador, pinapayuhan kitang huwag kang maggulo, si Ye Han ay unang beses na pumunta sa base ngayon. Ang mukha ni Cheng Jun ay medyo pangit, at gayon din si Huang Ying. Kayong mga lalaki ay may kakayahang manakot ng Tyrannosaurus, manakot anong uri ng kakayahan si Kuya Ye, isang baguhan. Little Huang Ying, wala kang pakialam. Tumingin si Dailong kay Ye Han at sinabi, narinig ko na siya bago ko pa siya nakita. Ngayon ikaw ay isang sikat na tao sa ating base. Ano ang problema? Gusto mo bang maglaro ng dalawang trick para makita natin kung ano ang kahanga-hanga sa mga baguhang inutusan mismo ng direktor? Ye Han, maglakas loob ka bang lumaban? Lumapit si Chen Jian, malamig na tumingin kay Ye Han, at may hawak na isang simpleng espada sa kanyang kamay. Kung laban ito, ako ang mauuna.
Naglalaro si Gang Dao ng isang matalim na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, tumingin siya kay Yehan at ngumiti. Nahaharap sa eksena na ito, medyo walang salita si Yehan. Ang mga lalaki mula sa Security Bureau ay tila may malaking pagkiling sa kanya nang unang dumating siya sa Security Bureau. Ang apat na lalaking ito ay gustong subukan siya. Dam, hayaan mong makita kung sino ang naglakas loob na manakot kay Kuya Yehan, huwag ninyong sisihin ang aming ikapitong grupo kung hindi kami pumapayag. Sa oras na ito, nakita ko ang Nightcat, Mouse, Crazy Horse, Pheasant, at Native Dog sa kabilang dulo ng base ng magkasama sa Tengchong. Ang mga taong naglaban ng magkasama ay dumating, at mayroong 7 iba pang mga miyembro ng grupo sa likod nila na umaabot sa higit sa 10 tao. Ano ang problema sa 7 grupo? Natatakot pa ba tayo sa inyong 7 grupo sa 5 grupo? Tama iyon, Night Owl. Ang mga tao sa inyong 7 grupo ay hindi sapat sa base. Hindi nabanggitin ang aming 9, 8, at 6 na grupo ay narito pa rin, ibig bang sabihin ng inyong 7 grupo na gustong hamanin ang ating lahat? Binati ni Yemaw at ng iba pa si Yehan. Iginagalang nila si Yehan sa kanilang mga puso, at pagkatapos ay tiningnan nila ang mga miyembro ng ika-9, ika-8, ika-6, at ika-5 grupo at sinabi, kahit papaano, sino ang naglakas loob na nasa base ngayon? Kung bubulihan mo si Yehan, ang aming ika-7 grupo ay hindi papayag. Sa oras na ito, tiningnan ni Lee Senador si Cheng Jun at sinabi, Cheng Jun, bakit tayo maglalaban-laban para sa isang tagalabas? Ngayon gusto lang nating hamanin si Yehan. Bakit mo siya pinoprotektahan ng ganito? Maaaring ang inyong 7 grupo ay tinanggap siya. Ang mga pakinabang ng iba. O siya ba ay isang walang kabuluhang pangalan at wala man lang siyang lakas para lumaban? Sinabi ni Cheng Jun, Lee Senador, napakawalang disiplina ninyo. Ito ang unang pagbisita ni Yehan sa base, at lahat kayo ay nagsasama-sama para harapin siya ng ganito. Hindi ba't nakakahiya para sa mga miyembro ng ating Security Bureau? Hamon lang ito. Walang tuntunin sa ating base na hindi pinapayagan ng mga hamon. Kung hindi siya maglakas loob na tanggapin ang hamon, sabihin lang niya, at ituturing natin siyang duwag. Malamig na sinabi ni Dailong. Aaminin. Tumawa si Yehan nang marinig niya ito, at hindi pa siya nagsasalita nang dumating siya rito, wala akong 2 salitang ito sa diksyonaryo ni Yehan. Tinatanggap ko ang inyong hamon. Paano ako lalaban? Talagang maglakas loob kang lumaban. Tumawa si Dailong, sige, kung matatalo mo ako, Dailong, hindi na kita guguluhin sa hinaharap. Nang makita na nakipaglaban si Dailong para sa pagkakataong ito, lihim na kinuputin ni Lee Senador, Chen Jian, at Gang Dao ang kanilang mga sarili sa pagsasalita ng huli. Kung matatalo nila si Yehan, hindi lamang nila mapapataas ang kanilang reputasyon sa base, ngunit maaari rin nilang hayaan ang direktor na tumingin sa kanya ng may paghanga. Dapat mong malaman na si Yehan ay isang henyo na pinagmamasdan ng direktor. Siyempre, ang pangunahing layunin ng mga taong ito ay upang ipakita ang kanilang mukha sa harap ni Huofeng. Kahit na si Huofeng ay ang team leader, hindi nito masisira ang mga ilusyon ng mga taong ito tungkol sa kanya. Napakasimple lang na talunin ka, huwag kang mag-aksaya ng oras, simulan na natin. Mahinang tumingin si Yehan kay Dailong at sinabi, Hehe, Dailong, mukhang minamaliit ka na, huwag mo kaming mapahiya mamaya. Mahinang ngumiti si Lee Senador, at hindi rin siya masaya sa pagiging mayabang ni Yehan. Mayabang na lalaki, sige, alam ng lahat sa base na malakas ako, Dailong. Ngayon ikukumpara ko ang aking lakas sa iyo para makita kung sino ang mas malakas. Pagkatapos magsalita, inakay ni Dailong ang kanyang grupo ng mga tao patungo sa paglalakad patungo sa isang instrumento sa training ground ng base, sumunod din ang iba. Ang mga tao mula sa ika-7 grupo ay sumunod sa likod ni Cheng Jun, at sinabi niya kay Yehan, Yehan, ang Earth Dragon ay napakamalakas sa ating base, at kayang magbuhat ng mga bagay na may bigat na kalahating tonelada gamit ang mga hubad na kamay. Sa mga tuntunin ng lakas, ang ating base sa mga miyembro, isa lang ang grupo ng Tyrannosaurs na makakapigil sa kanya, at lalaban ka sa kanya mamaya, kung gusto mong manalo, mas mabuting gawin mo ang iyong makakaya. Alam ko. Tumango si Yehan, at lumapit sa gilid ng instrumento. Maraming mga marka ng suntok sa instrumentong ito, na dapat ay iniwan ng mga taong tumatama dito paminsan-minsan, at sa tabi ng instrumento ay isang katulad na isang bagay na tulad ng pressure gauge, na may mga numero na nakaukit sa makapal na tubo ng salamin, mula 1 hanggang 1,000, hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Tumingin si Dailong kay Yehan at sinabi, ito ang advanced na kagamitan para sa pagsusuri ng lakas sa ating base. Ang isang suntok dito ay maaaring masuri ang lakas ng isang tao.
Kung hindi mo pa ito nakita dati, hayaan mo akong gawin ito para sa iyo muna, demonstrasyon. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga nakapaligid na miyembro ng Security Bureau, sumigaw si Dylong na parang kulog, at biglang sinuntok ang instrumento ng isang makapangyarihang suntok, na parang ang kanyang suntok ay kayang sumabog ang instrumento. Ang nakaraang pinakamagandang marka ni Dylong ay 920. Gusto kong malaman kung gaano karami ang kaya niyang tamaan sa oras na ito. Hindi dapat ito mas mababa kaysa sa dati. Malapit na tinitigan ng mga miyembro ng Security Bureau ang instrumento, at pagkatapos ay nakita nila ang kamao ni Dylong na bumamba sa instrumento, at sa loob ng makapal na tubo ng salamin, isang pulang likido ang biglang umangat. Parang isang pulang haligi ng tubig, ang pulang likido ay tumama sa posisyon na 905 bago huminto. 905, mukhang mas malakas ang kapangyarihan ng Earth Dragon kaysa dati. Nang makita ito, medyo nagulat ang mga miyembro ng Security Bureau sa paligid. Maaari itong tumugma sa mga resulta ng Tyrannosaurus. Kabanata 349. Ikaw naman. Napakasaya ni Dylong sa kanyang mga resulta, pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Yehanhan at ngumiti. Nakarinig nito, lahat ng mga tao sa paligid ay tumingin kay Yehan. Sa ilalim ng kanilang mga titig, dahan-daang lumapit si Yehan, katulad na sinuntok ang instrumento, at mayroong isang kakilakilabot na tunog ng pagbangga. Ang tunog ay parang kulog, at ang buong instrumento ay nayanig. Naramdaman ng pagsabog ng puwersang ito, ang mga puso ng mga tao sa kanilang paligid ay nagulat. Ang kanilang mga mata ay nagmamadaling tumingin sa mesa ng instrumento, at pagkatapos, sa loob ng tubo ng salamin, ang pulang likido ay biglang umangat, parang pulang ilaw. Sa isang iglap, nilagpasan nito ang marka ni Dylong kanina, at patuloy pa rin itong umaakyat. Snap! Mayroong isang tunog ng pag-crack, ang mga mukha ng mga nakapaligid na miyembro ng Security Bureau ay biglang nanigas, at sumabog ang mga instrumento. Sumagasgas ang relos ng instrumento. Nang makita ito ng mga miyembro ng nakapaligid na Security Bureau, ang kanilang mga mukha ay nanigas sa unang pagkakataon. Simula nang pumasok sila sa base, hindi pa nila nakikita ang ganitong bagay. Tumama lang siya ng marka na 970, ngunit ang suntok ni Yehan ay talagang nagdulot sa relos ng instrumento na hindi makayanan ang kanyang lakas at sumabog. Gaano kaya kakilakilabot ang puwersang ito? Sa loob ng ilang sandali, ang mga miyembro ng Security Bureau ay naging tahimik, nakatitig sa sumabog na instrumento nang hindi kumukurap. Kahit sina Cheng Jun at ang iba pa ay natigilan sa sandaling iyon. Hindi pa nila nakikita si Yehan sa panahong ito. Ang kanyang lakas ay naging napakalakas. Matapos makita ang eksena na ito, sina Lee Senador, Chen Jian, at Gang Dao ay hindi na naglakas loob pang magsalita. Kung ang isang napakalakas na puwersa ay talagang gustong makipaglaban kay Yehan, biro lang, tiyak na sila ay mapaparusahan ng husto. Sa sandaling ito, lahat sila ay medyo maswerte na hindi sila at si Yehan ang nagkompetensya sa puwersa, kung hindi, sila ang mahihiya. May iba pa bang gustong makipagkompetensya? Lumingon si Yehan at tumingin kina Lee Senador at sa tatlo sa kanila. Tungkol naman kay Dylong, naging tulala na siya sa sandaling ito. Siya, na mahusay sa lakas, ay matatalo ng husto. Tahimik na binata, sa sandaling ipakita niya ang kanyang lakas, magiging mas nakakatakot siya kaysa sa Tyrannosaurus Rex. Ang tatlo kay Lee Senador ay hindi nagsalita. Ngayon, natural na hindi na nilalakas loob pang hamanin si Yehan. Kuya Cheng, tere na. Oh, sige, si Cheng Jun, na nakabawi sa kanyang sarili, ay agad na inakay si Yehan papasok sa base, iniwan ng grupo ng mga miyembro ng Security Bureau na may mga nanlalaking mata sa likuran. Yehan, maganda ang panalo. Matagal na kitang hindi nakita. Lumaki ka ng napakabilis. Natatakot akong hindi ko na magagawa ang ilang mga trick sa iyong mga kamay ngayon. Binigyan ni Cheng Jun si Yehan ng thumbs up na may emosyon sa kanyang mukha. Sabi, ang paningin ng direktor noong una ay talagang nakakalason. Pagkaraan ng ilang sandali, matapos dumaan sa ilang work area, dinala ni Cheng Jun si Yehan sa pintuan ng opisina ni Situ Zhenchen, at sinabi, Yehan, ang direktor ay nasa loob, pumasok ka na mag-isa, hindi na kita sasamahan, kapag lumabas ka na, ang mga tao sa ating 7 grupo ay ililibre ka ng inumin. Sige, nakangiting sumagot si Yehan. Matapos umalis si Cheng Jun, binuksan niya ang pinto ng opisina nang hindi man lang kumatok. Nang pumasok siya, nakita niya ang isang middle-aged na lalaki na may madilim na mukha na nakaharap sa kanya. Tinitingnan siya, na parang gustong lumapit at turuan siya ng leksyon. Boss Sito, kahit na unang beses lang tayong nagkita sa totoong buhay, hindi mo kailangang maging ganito ka-excited na makita ako.
Ngumiti si Yehan at umupo sa upuan sa tapat ni Situ Zenchen, at nakakita ng isang kahon ng mga espesyal na sigarilyo sa mesa, at kinuha ito at nanigarilyo ng isa para sa kanyang sarili, at dahan-daang nilulun ang usok. Madilim ang mukha na sinabi ni Situ Zenchen, ikaw na maliit na gago, kung pagmamayari mo ang opisina na ito, hindi ka ba kakatok sa pinto kapag pumasok ka? Kung makita ito ng ibang mga miyembro, mawawalan ako ng mukha bilang direktor. Binigyan ni Yehan ang lalaking ito ng isang tingin ng paghamak, at sinabi, huwag kang mag-alala, walang tao sa labas nang pumasok ako, at hindi ka mawawala ng mukha bilang Chief Sito. Nakarinig nito, medyo gamaan ang mukha ni Situ Zenchen, at pagkatapos ay siya mismo ay kumuha ng isang espesyal na sigarilyo at sinindihan ito, at sinabi, maliit na gago, maraming gulo ang iyong ginagawa sa timog nitong mga nakaraang buwan, hayaan mong ipaalala ko sa iyo gumising ka, ang batang ito ay maaaring malagay sa malaking problema sa lalong madaling panahon. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, Bossito, duwag ako, kaya huwag mo akong takutin. Bata, hindi kita tinatakot. Sabi ni Situ Zenchen, pumunta ka ba sa bundok may kamakailan? Ganoon nga, tumango si Yehan, tinanong ni Situ Zenchen, may problema ba talaga para sa kanya? May Nolan sa Hilaga, at Yehan sa Timog. Bata, sikat ka na talaga. Kahit na ang ilang mga tao sa lungsod ng Yanjing ay kilala ang iyong pangalan sa mga nangungunang 10 sekta ngayon. Sabi ni Situ Zenchen. Medyo nagulat si Yehan. Isang linggo pa lang ang nakalipas. Hindi ba't ang mga salitang sinabi ng aking guro noong araw na iyon ay kumalat ng napakabilis? Sa katunayan, minamaliit ni Yehan ang mga koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang sekta ng martial arts. Kahit na tila sila ay nagsasanay ng palihim at hindi kasangkot sa mundo, sa sandaling may mangyari, agad itong kakalat sa kanilang bilog, at ang ilang mga taong may koneksyon sa sinaunang sekta ng martial arts matapos malaman ito ng mga taong nakilala, natural itong kumalat sa sekular na mundo. Bossito, ito ba ang problema na pinag-uusapan mo? Kakaibang tanong ni Yehan. Pangalan lang ito, kailangan bang magsabi ng nakakatakot na bagay? Sinabi ni Situ Zenchen, mukhang nalilibang ka pa rin sa magandang pangalang ito, at hindi mo alam na papalapit na ang problema. Kung marinig ito ni Nolan Miitian sa lungsod ng Yanjing, ano sa palagay mo ang iniisip niya? Kahit na alam ko ikaw ang batang ito ay napakatalentado, ngunit bakit hindi mo alam kung paano maging mababa ang profile? Sasabihin ko sa iyo, si Nolan Miitian ay isang master na nasa kalagitnaan ng yugto ng Little Rendo na. Kung gusto niyang turuan ka ng leksyon, ang batang ito ay mapapalo bar. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, maaaring si Nolan Miitian ay may ganoong kabutihang loob na hindi niya hahayaang ang sinuman ay maging kasing sikat niya. Kabanata 350. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan si Nolan Miitian. Bumantong hininga si Situ Zenchen at sinabi, si Nolan Miitian ang pinakamatalinong henyo sa nakalipas na 100 taon. Na-promote sa isang master sa kaharian ng Shaorendo, ang ganitong uri ng talento ay direktang lumampas sa Sword God at Madman noon. Masasabi nating lumaki siya na palaging pinupuri mula pagkabata, at nagkaroon ng napakamapang-api at mapagmataas na karakter. Palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili bilang ang pinakamatalinong henyo sa mundo, syempre, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganoon din, kaya paano niya hahayaang ang sinuman ay maging kasing sikat niya? Ibig mong sabihin ay gusto niyang tapakan ako? Tanong ni Yehan na nakakunot ang noo. Kung ganoon lang kasimple, hindi kita papayuhan. Hayaan kong magdusa ka ng kaunti. Natatakot akong papatayin ka niya. Gaya ng kasabihan, hindi magkakasya ang dalawang tigre sa isang bundok. Gamit ang kanyang enerhiya, kung mangyari talaga ang ganitong bagay, hindi gaanong tao ang makakapag-iingat sa iyo sa oras na iyon. Tinitingnan ng tahimik na si Yehan, nagpatuloy si Situ Zenchen, ang batang ito ay naging mababa ang profile sa lungsod ng Yanjing kamakailan. Pagkatapos dumalo sa kasal, bumalik ka sa timog sa lalong madaling panahon. Kung makaharap mo talaga si Nolan Miitian, ayos lang relasyon, ang isang tao ay maaaring yumuko at mag-inat, at isang ganap na bagay na lampasan siya gamit ang iyong kasalukuyang lakas, naiintindihan mo ba? Gusto mo bang maging isang tao na nakayuko ang buntot? Lihim na tumawa si Yehan, talagang nag-aalala siya, tiyak na maglakas loob siyang gumawa ng isang bagay na magugulat sa mundo. Bossito, gaano kalakas si Nolan Miitian sa lungsod ng Yanjing? Kaunti lang ang alam ni Yehan tungkol kay Nolan Miitian. Sinabi ni Situ Zenchen, hindi kasama ang mga puwersa sa likod niya, ang binatang ito ay may malaking impluensya sa lungsod ng Yanjing at sa Hilaga. Ang Heroes Club na kanyang nilikha ay halos nagtitipon sa karamihan ng mga mayayamang pangalawang henerasyon, opisyal na pangalawang henerasyon,
at itim na pangalawang henerasyon sa Hilaga, at ang kapangyarihan sa ilalim ng kanyang mga kamay ay napakalakas din. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang tagapayo na napakamatalino at malapit sa mga demonyo sa tabi ng lalaking ito. Si Nolan Mietian ay maaaring magkaroon ng ganoong malaking impluensya sa Hilaga, siya ay hindi maiiwasan. Tagapayo. Anong uri ng tagapayo ang hinahangaan mo ng labis? Tanong ni Yehan. Nakilala na niya ang dalawang tagapayo, ang puting mukha na tagapayo ng militar mula sa Bloody Hand Hall, at ang Black Widow mula sa Chanson Society. Pareho silang maituturing na mga tagapayo, ngunit sa paghahambing, ang puting mukha na tagapayo ng militar ay mas masahol kaysa sa Black Widow. Malalaman mo ito kapag nakita mo ito mamaya. Sabi ni Sito Zenchen, bata, ang layunin ng aking pagpunta sa iyo ngayon ay upang balaan ka na maging mababa ang profile sa lungsod ng Yanjing. Hindi ka makikinabang dito. Totoo, ang iyong talento ito ang pinakamahusay na nakita ko, at tiyak na lalampasan mo si Nolan Mietian sa hinaharap, kaya ayaw kong mangyari ang anumang masama sa iyo. Salamat, mag-iingat ako. Tumango si Yehan, at pagkatapos ay nagtanong, para sa iyo, sino ang Sword Gods at Madman na binanggit mo kanina? Napakalakas ba nila? Sinabi ni Sito Zenchen, huwag mong itanong ito, bata. Natural mong malalaman ang tungkol sa kanila kapag dapat mo nang malaman. Kami, mga tunay na master ng China, hindi mo pa nakikita ang mga ito, bata. Sa puntong ito, sumasang-ayon si Yehan, ang China ay isang malaking bansa, napakaraming kakaibang tao, at ang mga tunay na master ay karaniwang hindi gustong ipakita ang kanilang mga mukha. Sa pamamagitan ng paraan, saan nagpunta si Hu Feng? Naisip si Hu Feng, hindi maiwasang magtanong si Yehan. Tumingin si Sito Zenchen kay Yehan, at sinabi, talagang isang master ka na kumakain mula sa isang mangkok at tumitingin sa isang palayok. Si Hu Feng at ang iba pa ay nagsagawa ng isang napakalihim na misyon, at hindi pa sila babalik sa loob ng ilang sandali. Ikaw kung gusto mo siyang makita, maaari ka lang maghintay sa susunod. Anong uri ng napakalihim na misyon ang tumagal ng ganoon katagal? Curious si Yehan. Ang misyong ito ay medyo espesyal. Nagpadala ang ating Security Bureau ng 4 na grupo ng sunod-sunod. Tungkol naman sa nilalaman ng misyon, hindi ko sasabihin sa iyo. Klase ito. Ayos lang. Huwag mo akong tanungin, bata. Hindi ko sasabihin sa iyo kung gagawin mo. Nang makita na patuloy na magtatanong si Yehan, mabilis siyang hinaramgan ni Sito Zenchen ng isang pangungusap. Sige, aalis na ako kung wala nang ibang gagawin. Tumayo si Yehan at sinabi. Lumabas ka na rito. Kumaway si Sito Zenchen, ngunit nang makarating si Yehan sa pinto, kailangan niyang ipaliwanag muli, bata, tandaan mo ang sinabi ko. Sige, susubukan kong maging mababa ang profile. Kay kumaway si Yehan at lumabas sa opisina ni Sito Zenchen. Ang batang ito ay hindi dapat magdulot ng gulo para sa akin, kung hindi, magkakaroon ng napakaraming tao na magugulat. Pagkatapos umalis ni Yehan, ngumiti ng mapait si Sito Zenchen, nanigarilyo, at nag-isip tungkol sa kanyang mga iniisip. Yehan, kumusta ang usapan mo sa direktor? Sa base, pagkatapos lumabas ni Yehan sa opisina ni Sito Zenchen, lumapit si Cheng Jun at nagtanong, ngumiti si Yehan, ayos lang, Kuya Cheng, tanungin mo ano ang problema sa iyo, anong misyon ang pinuntahan ni Hu Feng. Sinabi ni Cheng Jun, hindi ko alam ang partikular na gawain, ngunit sa ating base, 1 hanggang 4 na grupo ng mga tao ang naipadala, dapat itong isang malaking gawain, at narinig ko na para sa gawaing ito, humiram din ang direktor ng pera mula sa hukbo. Isang hari ng mga sundalo, ang haring sundalong ito ay isang sharpshooter sa gitna ng milyon-milyong sundalo, at hindi siya kailanman nabibigo. Hindi pinansin ni Yehan ang sharpshooter na ito, ang pinag-aalala niya ay kung anong misyon ang ginagawa ni Wu Feng, at hindi alam ni Cheng Jun hindi na nagtanong pa si Yehan. Pero na, Yehan, tatawagan ko ang mga kapatid sa ating 7 grupo, lumabas tayo para mag-inom ng magkasama, at aalagaan kita. Hindi tumanggi si Yehan. Mayroon siyang magandang relasyon sa mga tao sa 7 grupo. Kailangan nilang magtipon upang palakasin ang relasyon. Pagkatapos nito, dinala ni Cheng Jun sina Yemao at 12 iba pang miyembro ng 7 grupo at nagtungo ng may kapangyarihan. Hindi sila nagpalipis ng magdamag. Mao at ang iba pa ay nagtungo upang hanapin ang bata, at sina Yehan at Cheng Jun ay bumalik sa courtyard para sunduin sina Lin Beimo at ang 3 iba pa. Ang lugar para sa hapunan ay hindi isang marangyang hotel, ngunit isang tunay na restoran ng Yanjing. Sa mga araw ng linggo, gustong magtipon ang mga miyembro ng Security Bureau dito. Malaki ang kahon, at mukhang napakamaluwang para sa 12 tao.
Ang mga pagkain ay tunay ding mga pagkain Yanjing, tulad ng roast duck at hot-boiled lamb, na sikat sa Yanjing. Magkaiba ang mga panlasa ng Hilaga at Timog, ngunit sina Yehan at ang iba pa ay mayroon ding ugali na kumain ng mga pagkaing ito. Nang may hain ng pagkain at alak sa mesa, biglang naging masigla ang kapaligiran. Mayroong 8 lalaki at 4 na babae sa 7 grupo. 16 na tao lahat. Yehan? Sige. Tara na. Matagal na tayong hindi nag-inom ng magkasama. Ang suntok mo kanina ay napakaganda. Sa mesa ng alak, nanguna si Yemao sa pag-aasar at nag-inom kasama si Yehan. Si Tugo at ang iba pang mga miyembro ng Security Bureau ay sumunod din ng malapit. 12 sa kanila ang nagpalitan ng pag-inom ng isang ikot at uminom sila ng 12 tasa ng ergwoto. Si Yehan ay talagang maayos. Nang makita na si Yehan ay may malakas na kakayahan sa pag-inom, ilang tao sa ikapitong grupo na nag-angking may magandang kakayahan sa pag-inom ay lumapit kay Yehan. Ang 4 sa kanila ay uminom ng 5 bote ng ergwoto, at sa wakas ang mga lalaking iyon ay pumunta sa banyo at nagsuka ng may karangalan. Dam, nakakahiya talaga para sa amin. Tumawa at sumigaw si Yemao. Hindi na makainom pa si Yehan. Si Yemao at ang iba pa ay nakatuon lahat kay Tang Dashao at Lin Bomo. Tungkol naman kay Shaben, ang lalaking ito ay hindi umiinom, si Lin Bomo ay maayos, ngunit si Tang Dashao ay isang master na hindi kailanman umaamin ng pagkatalo sa mesa ng alak, at hindi kailanman tatanggi sa sinuman.